Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs across the world. Magandang araw po sa inyong lahat and I hope you are all safe dito sa pandemic. Nag-live po tayo ngayon because I would like to explain yung tungkol sa PhilHealth issue sa insurance as best as I can. I-explain ko po sa inyo so that you will know kung gaano po kalawak yung coverage at gaano kalaki yung pera na kukuliktahin ng PhilHealth. Na unang-una, ang Philippine Health Insurance Corporation ay wala pong pinagkaiba yan sa mga insurance companies na privado. Ang diferensya lang po is that this is government-owned. It's a government-run system. Yung gobyerno po ang papatakbo nito. At may batas po tayo na bago na kailangan ay universal coverage nitong health insurance and naging mandatory po para sa inyo, mga OFWs, ang pagbabayad po ng premium kasi po dapat naman po talaga magbayad ng premium for insurance. But hindi po ako pabor na honestly, I'll start right now na hindi po ako pabor na papagbayarin po ang OFWs compulsorily, na compulsory po pipilitin po kayo. Voluntary perhaps, kasi nasa inyo yan kung gusto niyo maging cover, kung hindi. But if it's mandatory, towards the end of this live broadcast, meron po akong solution, meron po akong suggestion kung saan po tayo kukuha ng pera. Basta wag lang po mangolekta sa mga OFWs and then the government can still give you universal coverage. Now, nagpalabas po ang PhilHealth ng circular, that's 2020-0014. I suppose nakita niyo na po yan. Ang coverage po niya ay lahat ng Filipinos na naninirahan sa ibang bansa o nagtatrabaho sa ibang bansa, including those on vacation, kahit nagbabakasyon ka, or waiting for documentation. I think this refers to seafarers po, natin mga kababayan. So, ang coverage po niya ay land-based OFWs, yung mga nasa lupa, seafarers and other sea-based workers, Filipinos with dual citizenship, Filipinos living abroad, overseas Filipinos in distress, kasama pa. Kahit po yan yung in distress, kasama pa pala. And other overseas Filipinos not previously classified elsewhere. So, ito yung definition ng overseas Filipinos covered ng batas. Now, ang pagbabasihan po ng premium ay yung monthly income. Yung kita po ninyo buwan-buwan. At nakasabi dito, the premium contribution shall be salary-based. So, base po sa inyong sahod. So, kailangan pong magpakita ng acceptable proof of actual income. So, kung kailangan po tayong magpakita ng acceptable proof of actual income buwan-buwan, di wala po tayong lusot. Lahat ng OFWs hindi po makakalusot kasi kailangan mo ipakita yung kontrata mo or yung proof of actual income. Now, ang nakasaad po dito ay at the beginning of the year, ito ngayon, 2020, 3%. 3% ng inyong sahod ay ibabayad po ninyo as premium buwan-buwan. Ito po tataas hanggang 5% sa 2025. So 2025, 5% na po ngayon magsimula ng 3%. So example, ang kita mo ay $400 every month, bawat buwan, $400. Ang babayaran mo ay 624 pesos buwan-buwan, 3%, yan ang $400. Ang computation po nila ay based on exchange rate of 52 pesos bawat isang dolyar. So, kung $400 ang kita mo sa isang buwan, ang babayaran mo ay 624 pesos. So, isang taon, 7,488 pesos, 458 pesos. For income floor, ang income floor niya, ang pagkakaintindi ko po, if your income is below 10,000, hindi ka magbabayad. Pero, wala naman pong OFWs na 10,000 lang ang kinikita sa isang buwan. So, lahat ng OFWs ay covered. Pero at kung ang iyong income ay $1,154 and above, ang babayaran mo dito sa $1,154 every month, nakita mo ay 21,600 pesos. So, yun yung computation nila. Now, that is on a per person basis, di ba? Ulitin ko, $400, kung sakali $400 ang kita mo sa isang buwan, ang babayaran mo sa isang buwan ay 624 pesos. Sa isang taon, 7,458 pesos. Kung mas mataas ang kita mo, assuming $1,154 ang babayaran mo buwan-buwan ay $1,800
at ang buong taon ay 21,600. So that is on a per person basis about isang OFW. Now, gaano nga ba kalaki ang makolekta ng PhilHealth kung ipapatupad ang mandatory premium contribution na ito? Based on yung remittance po ninyo noong 2019. Noong 2019 po, ang narimit po ng lahat ng OFW sa buong mundo, that is only for those na dumaan sa sa official channel, sa mga bangko, remittance centers, pero yung mga pinapadala sa kaibigan, at yung kaibigan nyo nagbibigay dito sa inyong pamilya, hindi po yun recorded. Yung dumaan na po sa bangko, yung dumaan na po sa remittance centers, yung official channels, yun lang po ang na-record. In 2019, ang pinadala po ninyo sa Pilipinas ay $33.46 billion. 33 billion 460 million pesos. $460 million. Now, assuming na yung $33.46 billion ay kalahati ng inyong kita, sa isang taon, kalahati ng inyong kita sa isang taon. Kasi ang iba naman, gagastusin din nyo sa lugar ninyo, di ba? Kung nasaan kayo, gagastusin din nyo, kakain kayo, babayad kayo ng tirahan. So, ang inassume ko, isang kalahati pinadala ninyo sa inyong pamilya. So, if $33.46 billion ang pinadala ninyo through official channels, I repeat, hindi kasama yung mga pinadala sa kaibigan or other unofficial channels, kung kalahati ito ng inyong sahod, ang kinita po ninyo sa buong 2019 ay $66.92 billion. $66.92 billion. That's 3.479 trillion pesos. 3,479,840 million pesos. Ganyan po kalaki ang kita ninyong lahat ng mga OFWs. Ulitin ko, 3,479,840 million pesos. 66.92 billion US dollars. Now, kung ang 3% ay ipagbabasihan po sa kinita po ninyong 66.92 billion na ang kalahati ay pinadala po ninyo sa Pilipinas, ito yung recorded, 33.46 billion pinadala niyo rito, pero ang kabuuang kita ninyo sa isang taon ay 66.92 billion dollars, ang 3% po ay 2 billion 7 million dollars. 2 billion 7 million dollars. So, kung sa peso po yan, 104 billion 395 million pesos. So yun po ang 3% na kukuliktahin sa inyo ng PhilHealth. 2 billion 7 million US dollars. 104 billion 395 million pesos. Sa 3% lang po yan. Pag umabot na po sa 2025, and assuming ganun pa rin, constant yung income ninyo, hindi tumubo, hindi bumaba, hindi naman mangyayari, tataas din naman. So ilagay lang natin, constant siya. At 5%, ang makukulikta ng PhilHealth sa isang taon, $3.346 billion. $3.346 billion ang kukuliktahin sa inyo sa 2025. 173 billion 992 million pesos. So maraming pera po yan. Now, sasabihin ng PhilHealth, saan kami kukuha ng pera? Diba? Kung hindi nyo papagbayarin, maingay ka, Glenchong, o ayaw mong magbayad yung OFW, so saan kami kukuha ng pera para mastustusan yung programa ng PhilHealth? Ay madali lang po. I have a solution. Ay hindi ko naman ito solution, suggestion ko lang. O basta hindi po ako, tutol po talaga ako na gawing mandatory yung premium contributions ng ating mga OFWs. Voluntary, okay, walang problema yun kasi pag voluntary, kusang loob mo yun eh. Pag ginawa mong mandatory, ayun, pinipilit mo na ang OFWs. Okay, balik tayo sa 3%. $2 billion ang kukuliktahin ng PhilHealth. That's about 104 billion pesos taon-taon. Pagdating ng 2025, $3.346 billion na, 174 billion pesos na, ni-round off ko na lang. Kasi 8 million na lang ang diferensya. 174 billion pesos. Isa nga tayo kukuha ng pera. Okay. Saan nga ba ako naghanap ng pera? Sandali lang. Nasaan ba yung perang hinanap ko? Ito. Unang-una. Ito, sabi ito ng Deputy Ombudsman ha. Ombudsman to ha. Deputy Ombudsman, sinabi niya.
Nung 2019, we lost 700 billion pesos. 700 billion pesos ang nawala sa korupsyon. You see, hindi po galing sa akin to ha. Galing po to sa Deputy Ombudsman ng ating bansa. 700 billion pesos ang nawawala ng pera ng pera o sa kaba ng bayan dahil sa korupsyon. So, kahit sabihin na lang natin 25% lang ang ma-save natin mula sa korupsyon. Sabihin natin hindi natin papaigtingin yung kampanya. Basta mag-save tayo mula sa mga corrupted money. Or i-plug natin yung corruption. Kahit 25% lang ang ma-plug natin. At 700 billion, 350 billion ang kalahati. 175 billion ang 25%. Sobra-sobra na yan sa 104 billion. Diba? 104 billion ang kukolektahin sa inyo ngayon. But if we plug corruption now, kahit 25% lang ang efficiency natin. 25% lang ha, efficiency natin sa corruption. Pag-plug natin sa corruption. At 700 billion, kalahati to 350, kalahati 175. 175 billion pesos ang masave ng gobyerno. 104 lang ang kukuliktahin ng PhilHealth. May sobra pang 71 billion. O may barya pa si PhilHealth. Pag pinaigting natin ang kampanya ng korupsyon, laban sa korupsyon, ang 25% lang ang efficiency natin. These are the assumptions. 700 billion ang nawawala. 25% lang ang efficiency natin paghabol sa mga corrupt activities. Masave natin 175 billion. 104 billion lang ang kukuliktahin mo sa OFWs. Balato mo na yun sa kanila lahat. Habulin mo yung mga kurakot. Makakuha ka ng 175 billion at 25% efficiency rate. So meron pang barya, 71 billion. Barya pa yun. So hindi mo kailangan na gawing mandatory. Hindi kailangan gawing mandatory ang pangungulekta ng premium contribution ng mga OFWs because you can always get it from itong leakage ng korupsyon. Ito example ha. Ito example based on my own experience nung congressman pa po ako. Marami dyan sa mga local governments natin. Bahala magalit yung mga mayor dyan. Mga cities, mga municipalities, marami dyan. Kanya-kanya yan silang nangungutang. Nangungutang yan. Number 1, Municipal Development Fund Office ng Department of Finance. Diyan, nangungutang yan sila sa MDFO, sa Department of Finance. Or di kaya sa mga private commercial banks, nangungutang yan sila. So in my case, sa biliran dati, yung provincial government namin nangutang yun. Baon na kami sa utang. Baon na kami sa utang. Mangungutang na naman. So nung nalaman kong mangutang, blinak ko yun. Sa MDFO kami yun, sa Department of Finance. Doon na ako. Nagpipresent ako, kinukontra ko yung presentation ng provincial government kasi gusto nga mangutang eh. Sabi ko, hindi nga kailangan kasi yung inuutang, mawawaldas lang. For example, nag-computerization kami in 2004. Magko-computerization ka na naman in 2010 at 15 million na naman ang gagastusin mo doon. So yun, blinak ko ng blinak. At the end, 100 million yata yun, if I remember right, 100 million ang uutangin ng provincial government namin. Ang in-approve 50 million na lang. So at least na-save yung 50 million dahil maingay si Glenn Chong. So these are example. Pag tiningnan po ninyo, lahat ng mga munisipyo, lahat ng mga syudad, may mga utang, karamihan dyan. And they run to billions, hundreds of billions of pesos ang utang po nila. At wala pong nagbabantay dyan. So ito, typical example lang to. How much money is lost to corruption? 700 billion, sabi ng Deputy Ombudsman. At 25% efficiency lang ng ating papaigtinging kampanya laban sa korupsyon. 175 billion ang masave sa gobyerno. Hindi mo kailangan mangolekta ng 104 billion sa mga OFWs. Pangalawa, tax leakage. Itong leakage natin sa buwis. Binulgar na to dati ni Senator Lacson. 161.5 billion pesos ang nawawala dahil sa tax leakage sa ating importation ng sa ibang bansa. Meron siyang example dati sa Singapore. South Korea. Ang South Korea, diniklara nila na 10.5 billion dollars ang in-export sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, ang diniklara ay 8.8 billion lang ang in-import sa South Korea. You get it? Sabi ng South Korean government, 10.5 billion ang pinadala namin sa Pilipinas, exports. Sabi ng Pilipinas, ang binili namin sa South Korea ay 8.8 billion lamang. So may difference na 1.7 billion dollars. So, computin na lang natin ang 12% VAT. 12% of 1.7 is almost $200 million. Tama ba? Almost $200 million.
So doon, that's about 10 billion pesos. That's a typical example of tax leakage. So, kung tama yung computation ni Senator Lacson, ang tax leakage is 161.5 billion pesos noong taong 2019. No, 2018 yata yun eh. Okay. So, again, hindi mo na naman kailangan mangulikta sa mga OFWs. Kasi, itong tax leakage, sabihin na lang natin, 50% lang ang efficiency rate mo. You can get 180 billion pesos. So, 80 billion. Okay. So, pag na-save mo yung 175 billion doon sa corruption, 25% efficiency rate, plus 80 billion dito sa tax leakage at 50% efficiency rate, that's 250 billion. Times 2, more than times 2.5 kaysa kukuliktahin mo sa mga OFWs. So, ito suggestion ko lang po ha. Hindi naman, wala naman po ako sa gobyerno. But if there's a will, there's a way. Pag ginusto talaga nating i-plug yung corruption, we can plug corruption. We can always find ways. Tingnan mo yung Singapore, yung motto po nila. Sa Singapore, ang motto po nila sa kanilang anti-corruption agency, swift and sure. Swift, meaning mabilis ang investigasyon. Sure ang pagkakulong. So, swift ang investigasyon, sure ang pagkakulong. Kaya po, mababa ang corruption sa Singapore kung meron man. And look at them, mayaman po sila. Mayaman sila dahil walang korupsyon sa gobyerno. Hindi naman sinabi na perpekto ang ating sistema, perpekto ang ating gobyerno. But the problem is there right before us. Nandiyan ang problema sa ating harap. What are we going to do? Titingnan lang ba natin ang problema o we do something to stop it? At hindi natin pahirapan kailangan ng ating mga OFWs. Again, 25% efficiency lang po ng anti-corruption efforts, you save 175 billion pesos. Tax leakage, 50% lang ang efficiency rate, you get 80 billion pesos. That's 255 billion pesos. More than 104 billion na kukuliktahin mo sa OFWs. Kahit i-cover mo pa ang lahat ng OFWs sa PhilHealth coverage, i-cover mo pa ang lahat ng OFWs sa PhilHealth coverage, walang babayaran, balato mo na yan, balato na ng gobyerno yan. Balato na ng PhilHealth yan sa ating mga OFWs who toil every day in foreign lands, serving foreign people. Remember that. They toil every day in foreign lands, serving foreign people, serving foreign interests, not of their own. Tapos itong PhilHealth contribution, sisingilin pa natin. Maghanap tayo ng ibang paraan na matustusan natin ang pangangailangan ng PhilHealth na hindi mo kailangan pabayarin ang mga OFWs. Balato mo na sa kanila lahat yan. Make it mandatory coverage for all OFWs without paying premiums. Because pwede natin hanapin ang pera sa anti-corruption efforts, sa tax leakage. There you have it. Ito pa. Ano na lang, barya na lang ito. Itong si Smartmatic. Babayaran na naman natin sa 2021. Sigurado ako, magpapaputol ako ng daliri kung hindi tayo magbabayad ng not less than 10 billion pesos. Sa 2021, lalabas na naman ang sindikatong Comelec at Smartmatic. At magbabayad na naman tayo, mind you mga kababayan, mga 10 billion at the minimum. So yun, pera na naman yun. Tapos pagkatapos, dadayain na naman ang ating halalan. So I tell you, pag natapos na yung lockdown, sisibol na naman ang sindikato Comelec at Smartmatic. Pagka 2021, magpapabayad na naman yan ng mahigit 10 billion pesos. So yan, barya na po yan. So, that's all. Yun lang ang gusto kong iparating po sa inyo. Binasa ko po ito lahat. Ang suggestion ko po, anyway, nandyan yung batas. Congress and the Senate of the Philippines, they can pass a joint resolution to suspend the effectivity of the law. Pwede naman ang Kongreso. In the meantime, magpasa kayo ng joint resolution, pirmahan ng Pangulo, isuspend yung implementation ng batas na ito. And then pagkatapos, amyendahin nyo yung batas, tanggalin nyo yung mandatory coverage, mandatory premium contribution. So, there you have it. Hindi kailangan magbabayad ang ating mga OFWs para sa coverage ng PhilHealth. Balato nyo na po sa kanila yan. Napakalaki na po ng sakripisyo nila. Hindi lamang po sa kanilang pamilya, kundi sa ating bansa. And when we say that they are our heroes, panindigan po natin yun. Pag sinabi natin ang ating mga OFWs, ang ating mga bagong bayani, panindigan po natin yun.
and we make them feel like they are truly our heroes. We make them feel that they are truly our heroes. Hindi lang po lip service. Sa itong bagay na to, malaking bagay po ito na hindi sila papagbayarin pero covered po sila ng PhilHealth. Maghanap po tayo ng paraan kung paano po natin magawa ito. If there's a will, there's a way. But surely, hindi po ang OFW papagbayarin. That's my point. Ito po yung stand ko dito sa issue na ito. So mga kababayan, at the end, I just want you to know na yung remittance po ninyo noong 2019 constitutes 9.3, almost 10% of the gross domestic product of the Republic of the Philippines. Ang gross domestic product, ang ibig po sabihin, ito po yung halaga, kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa sa isang bansa sa loob ng isang taon. 10% po dyan ay galing sa inyong remittances. Gross national income, 7.8% po ang value na inyong pinadala. So, come to think of it, kung gaano kayo kahalaga sa ekonomiya ng bansa. And then again, if we really see our OFWs as our heroes, we make them feel every moment of it. So, yun na po mga kababayan. I hope na-enlighten ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. And I hope you will take good care of yourself wherever you are. Keep safe sa pandemic. Thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat.